Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi nangyayari sa harap ng maraming tao, kundi sa tahimik na apat na sulok ng isang silid. Sabi nila, ang kasal daw ang sagradong pag-iisa ng dalawang pusong nagmamahalan. Pero paano kung ang kasal na pinasok mo ay hindi isang paraiso, kundi isang kontratang nilagdaan ng dugo at tinataka ng luha? Bumagsak sa mamahaling carpet ang isang makapal na folder at ang tunog nito ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Napaigtad si Mayari Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papel na nagkalat sa sahig. Sa harap mismo ng mga paa ng lalaking ilang oras pa lang ang nakalipas, ay tinawag niyang asawa sa harap ng Diyos at ng daan-daang tao. Basahin mo. Malamig na utos ni Bantugan Montenegro. Amoy alak ang kanyang hininga at ang dati maayos na ayos ng kanyang buhok ay bahagya ng magulo. Tinanggal na niya ang kanyang coat at necktie at ang puting-puti niyang damit pangkasal ay bukas na ang 3 butones sa itaas, nagpapakita ng kanyang galit na dibdib. Hindi gumalaw si Mayari. Nananatili siyang nakatayo. Sa gitna ng napakalawak na silid tulugan, suot pa rin ang kanyang magarbong wedding gown na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng naipon ng kanyang pamilya. Ang bigat ng damit ay tila pabigat ng pabigat sa bawat segundong lumilipas, tulad ng bigat na dumadagan ngayon sa kanyang puso. Kanina lang, sa simbahan, habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman na niya ang lamig na ito. Nakita niya si Bantugan na naghihintay sa dambana. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang anumang bahid ng emosyon. Walang ngiti, walang pananabik. Tanging isang blangkong tingin na para bang siya, si Mayari, ay hindi isang nobya, kundi isang transaksyon sa negosyo na kailangan na lamang tapusin. Sa reception, lalo itong naging malinaw. Halos hindi siya nito kinausap. Kung ngumiti man ito, iyon ay para lamang sa mga bisita. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nakita niya itong lumayo sa karamihan. May kausap sa telepono. Malayo man siya, kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang tigas ay napalitan ng lambing. Ang lamig ay napalitan ng init. Isang ngiti na hindi kailanman ibinigay nito sa kanya sa buong araw. Alam niya kung sino ang nasa kabilang linya. Si Amaris, ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ng lalaking pinakasalan niya. Hindi mo ba ako narinig? Muling sabi ni Bantugan. Ang boses niya ay mas matalim na ngayon. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Sinabi kong basahin mo. Napasinghap si Mayari sa sakit. Dinala siya nito sa harap ng mga nagkalat na papel. Iyan ang totoong kontrata natin, Mayari. Hindi ang sinabi ng pari kanina. Isang kasunduan. Ang pamilya mo ay ligtas na sa pagkalugi. At bilang kapalit, magpapanggap kang Mrs. Montenegro sa loob ng 2 taon. Pagkatapos niyan, malaya ka na. Ang bawat salita ay parang lason na tumatagos sa kanyang pandinig. Alam niya ang mga tuntunin. Ito ang dahilan kung bakit siya pumayag para sa kanyang mga magulang. Ngunit ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Bantugan sa kanilang gabing dapat sana ay pinakamasaya. Ang sakit ay hindi masukat. Yumuko siya, nanginginig ang mga kamay na pinulot ang isang papel. Marriage contract. Pero may mga karagdagang sugnay na nakasulat sa maliit na letra sa ibaba. Mga sugnay tungkol sa paghihiwalay ng ari-arian, sa pagbabawal na manghimasok sa personal na buhay ng isa't isa, at ang pinakamasakit sa lahat, isang sugnay na nagsasabing walang anumang emosyonal na pananagutan ang bawat isa. Huwag kang aasa na mamahalin kita, sabi ni Bantugan. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Huwag kang magkakamali na isipin na ang singsing na yan sa daliri mo ay may anumang kahulugan. Para sa akin, isa ka lamang. Bayad utang.
Isang mainit na likido ang pumatak sa papel na hawak niya. Luha. Ang pagpatak ng luhang iyon ay tila nagpaapoy sa galit ni Bantugan. At huwag na huwag kang iiyak sa harap ko, sigaw nito. Binitawan nito ang kanyang braso at itinulak siya ng malakas. Nawalan ng balanse si Mayari. Ang bigat ng kanyang gown ay humila sa kanya pababa. Bumagsak siya sa sahig at ang kanyang ulo ay bahagyang tumama sa paanan ng kama. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang sentido. Ngunit mas masakit ang pagdurog ng kanyang puso. Mula sa sahig, tumingala siya sa lalaki. Ang anino nito ay tila isang dambuhala sa kanyang paningin. Walang awa sa mga mata nito. Walang pagsisisi, tanging galit at pagkasuklam. Sa loob ng 2 taon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sabi nito, nangingibabaw sa kanya. Magsisilbi ka bilang asawa ko sa pangalan lamang. Ngunit sa silid na ito, ikaw ay walang iba, kundi isang estranghero. Tandaan mo yan. Tumalikod ito at naglakad patungo sa banyo. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Mayari na nakahandusay sa sahig. Dahan-dahan, sinubukan niyang bumangon. Ang bawat galaw ay masakit. Inalalayan niya ang sarili sa gilid ng kama at naupo. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid. Ang malaking kama na may puting kumot, ang mga bulaklak sa florera, ang bote ng champagne sa mesa. Lahat ay isang kasinungalingan, isang magandang entablado para sa isang napakasamang dula. Hinawakan niya ang kanyang balikat kung saan ito hinawakan ng mahigpit ni Bantugan. Nararamdaman na niya ang pagbuo ng isang pasa sa ilalim ng mamahaling tela ng kanyang gown. Isang pasa na hindi makikita ng iba. Isang pasa na magiging palatandaan ng unang gabi ng kanyang buhay may asawa. Ang impyerno, naisip niya. Hindi ito magsisimula bukas o sa isang linggo. Ang impyerno niya ay nagsimula na ngayong gabi. Lumipas ang mga linggo sa Hacienda de la Luna na parang mga multo. Mayroong umaga, tanghali at gabi. Ngunit para kay Mayari, iisa lamang ang kulay ng lahat. Abo. Ang bawat araw ay isang tahimik na pagtitiis. Si Bantugan ay isang malamig na anino sa malawak na bahay. Magkasama sila sa iisang bubong, ngunit libo-libong milya ang layo ng kanilang mga mundo. Madalas itong umalis ng maaga at umuwi ng hating gabi na. At sa mga bihirang pagkakataon na magkasabay sila sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ngunit sa loob ng nagdaang mga araw, may kakaibang pagbabagong nararamdaman si Mayari sa kanyang katawan. Isang pagod na hindi maipaliwanag, isang pagkahilo tuwing umaga na pilit niyang itinatago, at isang kakaibang pagkasensitibo sa mga amoy. Ang pabango ni Bantugan na naiiwan sa pasilyo ay nagdudulot sa kanya ng pagduduwal. Kaya naman isang hapon, palihim siyang umalis ng hasyenda. Nagpahatid siya sa driver sa bayan sa dahilang bibili ng ilang personal na gamit, ngunit ang totoo'y sa isang maliit at halos hindi napapansing klinika sa kabilang kanto siya bumaba. Habang nakaupo sa malamig na upuan ng waiting area, hindi mapakali ang kanyang puso. Paano kung may malubha siyang sakit? Ang takot ay gumapang sa kanyang kalamnan. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isa pang mas malalim na pangamba. Isang hinala na halos hindi niya magawang bigkasin kahit sa kanyang isipan. Mrs. Montenegro? Tawag ng isang nurse. Nanginginig siyang tumayo at pumasok sa silid ng doktora. Pagkatapos ng ilang mga tanong at paunang pagsusuri, sinabi ng matandang doktora na kailangan niya ng ultrasound. Habang nakahiga sa examination bed, naramdaman ni Mayari ang lamig ng gel na ipinahid sa kanyang tiyan. Ang bawat paggalaw ng transducer sa kanyang balat ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Nakapikit siya.
hindi handa sa anumang maririnig. Mukhang malinaw naman ang lahat, sabi ng doktora sa mahinahong boses. Ilang sandali pa, isang mahinang tunog ang pumuno sa silid. Isang mabilis, ritmikong tunog. Whoosh, whoosh, whoosh. Napamulat si Mayari. Ano? Ano po yon? Ngumiti ang doktora. Congratulations, Ginang. Iyan ang tibok ng puso ng iyong anak. Isang mainit na pakiramdam ang biglang bumalot sa puso ni Mayari. Tinutunaw ang lahat ng lamig at takot na naramdaman niya kanina. Anak. Magkakaroon siya ng anak. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang milagro ang nabubuo sa loob niya. Isang maliit na piraso ng pag-asa. Ngunit napansin niyang nanatiling tahimik ang doktora. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa monitor. Bahagya itong sumimangot, tila may hinahanap. Muling bumalik ang kaba ni Mayari. May problema po ba, doktora? Sandali lang, iha. Sabi ng doktora, inayos ang aparato. Muli niyang narinig ang tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kasama pa itong iba. Ayan, narito pa ang isa. Isa pa po? Halos pabulong na tanong ni Mayari. Kambal? Hindi sumagot ang doktora. Muli nitong iginalaw ang transducer. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. At pagkatapos, sa ikatlong pagkakataon, isang napakalinaw na tunog ang umalingaw-ngaw. Whoosh, whoosh, whoosh. Inalis ng doktora ang transducer at tumingin sa kanya. Ang muka ay naghahalo, ang pagkamangha at hindi makapaniwalang nangiti. Mrs. Montenegro, hindi lang isa o dalawa, tatlo. Tatlo ang tibok ng puso na naririnig ko. Ikaw ay nagdadalang tao ng triplets. Parang nabingi si Mayari. Triplets? Tatlo? Ang kaninang mainit na pag-asa ay biglang sinapawan ng isang napakalaking alon ng takot. Tatlong maliliit na buhay. Tatlong pusong tumitibok sa loob niya. Tatlong anak na magiging anak din ng lalaking kinasusuklaman siya. Ang milagro ay biglang naging isang sumpa. Paano niya palalakihin ang tatlong anghel sa isang impyernong tahanan? Pag-uwi niya sa hasyenda, tulala pa rin siya. Sinalubong siya ni Yaya Payapa, ang matandang kasambahay na may mabuting puso. Napansin nito agad ang pamumutla niya. Hija, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong nito. Umiling lang si Mayari at pilit ng ngumiti. Pagod lang po siguro, Yaya. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Maupo ka muna. Nitong mga nakaraang araw, napapansin kong lagi kang matamlay. Baka kailangan mo ng mas masustansyang pagkain. Ang mga mata ni Yaya Payapa ay puno ng pag-unawa na para bang meron itong nalalaman na higit pa sa ipinapakita niya. Kailangang alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Lalo na ngayon. May kahulugan sa huling sinabi ng matanda. Tumingin si Mayari dito at sa isang saglit ng katahimikan, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, sa hapunan, mas naging malinaw ang kanyang kalagayan. Ang amoy ng inihaw na isda sa mesa ay tila umakyat sa kanyang sikmura. Pilit niyang nilunok ang isang subo, ngunit hindi niya kaya. Itinabi niya ang kanyang kubyertos na nakakuha ng atensyon ni Bantugan mula sa kabilang dulo ng napakahabang mesa. Ano na naman yan? Tanong nito. Walang emosyon ng boses. Hindi mo na naman gusto ang pagkain? Hindi umimik si Mayari. Alam mo, kung hindi ka masaya sa inihahain sa pamamahay ko, malaya kang magutom. Dagdag pa nito, may halong pang-aalipusta. Huwag kang umarte na parang isang prinsesa. Tandaan mo kung nasaan ka dahil kanino. Bumagsak ang mga mata ni Mayari sa kanyang plato. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kung alam lang nito. Kung alam lang nito na hindi lang para sa sarili niya ang kanyang tinitiis. Bigla, isang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng mansyon ang bumasag sa kanilang katahimikan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng dining hall.
Isang babae ang pumasok. Dala-dala ang isang aura ng kumpiyansa at pagmamayari. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida at ang kanyang ngingiti ay kasing tamis ng lason. Si Amaris Sandoval. Agad na nagbago ang anyo ni Bantugan. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng init. Ang tigas ng kanyang mukha ay lumambot. Tumayo ito para salubungin ang babae. Amaris, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bantugan, ngunit halata ang saya sa kanyang boses. Lumapit si Amaris at hinalikan ito sa pisngi, isang halik na sinadyang ipinakita kay Mayari. Nabalitaan kong masyado kang nagpapagod sa trabaho, kaya naisip ko, kailangan mo ng mag-aalaga sa'yo. Dito muna ako ng ilang araw. Pagkatapos ay ibinaling ni Amaris ang kanyang tingin kay Mayari, na nakaupo pa rin, hindi makagalaw. Isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya bago ito ngumiti ng matamis. Hindi ba, Mrs. Montenegro? Siguro naman ay hindi ka tututol na alagaan ko ang ating Bantugan. Para kay Bantugan Montenegro, ang pagdating ni Amaris Sandoval sa Hacienda de la Luna ay parang pagsikat ng araw sa isang madilim at walang katapusang gabi. Sa loob ng ilang linggo, ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng hindi niya mahal. Mayari. Ang presensya nito ay isang palaging paalala ng kasunduang pilit niyang tinanggap para sa kapakanan ng negosyo. Ang kanyang katahimikan sa hapagkainan, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, lahat ng iyon ay nagpapaalab lamang sa kanyang inis. Ngunit ngayong narito na si Amaris, biglang nagkaroon ng kulay ang lahat. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Pumupuno sa mga pasilyong dati yung puno ng nakabibinging katahimikan. Ang halimuyak ng pabango nito ay tila nagtataboy sa malamig na hangin na dala-dala ni Mayari. Hindi ka ba natutuwa iyan na narito ako? Tanong ni Amaris isang hapon habang magkasama sila sa library. Nakaupo ito sa isang malambot na silya habang siya naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ito. Alam mo ang sagot dyan. Sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Tinitigan niya ang babae at hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan. Naalala niya ang panahong halos gumuho na ang Montenegro Corporation dahil sa isang masamang pamumuhunan. Ang kanyang ama, si Don Agusan, ay nasa bingit ng pagkabigo. At si Amaris, gamit ang sarili nitong koneksyon at katalinuhan sa negosyo, ang siyang nakahanap ng paraan upang isalba ang lahat. Si Amaris ang kanyang tagapagligtas. Ang utang na loob na yon, kasama ng pag-ibig na nararamdaman niya para dito, ay naging isang kadenang matibay na nagbigkis sa kanila. Kaya nang sabihin ni Amaris na ang kasal niya kay Mayari ay isang maliit na sakripisyo lamang para sa isang mas malaking alyansa sa negosyo, naniwala siya. Tinanggap niya ang lahat dahil sa tiwala niya dito. Bigla, isang malakas na tunog ng nabasag na bagay ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Nagkatinginan sila ni Amaris bago siya mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang nadatnan ay si Amaris na nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga pira-piraso ng isang mamahaling porselanang florera, isang pamana pa mula sa kanyang lola. At sa di kalayuan, nakatayo si Mayari. Ang mukha ay blangko, ngunit may bakas ng gulat. Anong nangyari dito? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Iyan, wala ito. Kasalanan ko. Sabi ni Amaris, ang boses ay nanginginig habang pinupulot ang isang piraso ng basag na florera. Gusto ko lang sanang ayusin ang mga bulaklak, pero nabangga yata ako. Hindi ko sinasadya. Ang paraan ng pagsasalita ni Amaris, ang pagtingin nito ng pasulyap kay Mayari, ay sapat na para kay Bantugan. Agad niyang pinuno ang mga patlang. Nakita niya sa kanyang isipan kung paano sinadya ni Mayari na banggain si Amaris dahil sa selos. Ikaw!
Sigaw niya itinuturo si Mayari. Wala ka na bang gagawing tama? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang florerang yan? Hindi sumagot si Mayari, ngunit nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Ang katahimikan nito ay lalong nagsilbing gasolina sa kanyang galit. Hindi ka makapagsalita? Dahil totoo, hindi mo matanggap na may ibang tao sa bahay na ito na nag-aalala sa akin? Kaya sinasaktan mo siya. Hindi ko siya sinaktan. Sa wakas ay sabi ni Mayari, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Ang nakikita niya ay isang mapanibughuing asawa na nananakit sa babaeng mahal niya. Lumapit siya kay Amaris at marahang inalalayan itong tumayo. Halika na, Amaris. Hayaan mo na ang mga basag na bagay diyan. Katulad lang iyan ng mga taong walang halaga. Ang huli niyang sinabi ay puno ng lason, diretsong ipinatama kay Mayari bago niya ihatid si Amaris paalis ng sala. Kinagabihan, pinuntahan niya si Amaris sa kwarto nito. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Ang muka ay malungkot. Pasensya ka na sa nangyari kanina, sabi niya. Naupo sa tabi nito. Umiling si Amaris. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Ian. Siguro mas mabuti kung umalis na lang ako. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pagitan ninyong mag-asawa. Huwag mong sabihin yan. Mabilis niyang sagot. Hinawakan ang mga kamay nito. Hindi ko hahayaang umalis ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nakakayanan ang lahat ng ito. Pero natatakot ako, Ian, sabi nito. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Paano kung may gawin na naman siyang masama sa akin? Ang makita ang luha sa mga mata ni Amaris ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ako ang bahala sa'yo. Pangako. Huminga siya ng malalim. Huwag kang mag-alala. Ang kasal na ito ay pansamantala lang. Gagawa ako ng paraan para matapos ito sa lalong madaling panahon. Ikaw ang gusto kong makasama, Amaris. Ikaw lang. Ang mga salitang yon ay tila nagpakalma kay Amaris. Ngunit para kay Bantugan, iyon ay isang sumpa na bibitbitin niya. Sa sumunod na hapunan, ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Amaris ay tahimik na kumakain sa tabi niya, habang si Mayari naman ay nasa kabilang dulo. Halos hindi ginagalaw ang pagkain. Bigla, nakita ni Bantugan na namutla si Mayari. Hawak nito ang kanyang sentido. Bago pa man siya makapagsalita, bigla na lang itong nawalan ng malay. Ang katawan nito ay bumagsak mula sa upuan patungo sa sahig. Napatayo si Amaris sa gulat. Diyos ko, Ian. Ngunit si Bantugan ay hindi man lang natinag sa kanyang kinauupuan. Ang una niyang naramdaman ay hindi pag-aalala, kundi inis. Pagkatapos ng nangyari sa Florera, sa isip niya, ito ay isa na namang palabas, isa na namang paraan para makuha ang kanyang atensyon. Tumingin siya sa walang malay na katawan ni Mayari sa sahig at sa halip na awa. Ang lumabas sa kanyang bibig ay purong pagkasuklam. Tumigil ka sa pag-arte mo. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo ako makukuha sa mga ganitong drama. Dumating si Lacan Zamora sa Hacienda de la Luna nang hindi nag-aanunsyo. Bilang matalik na kaibigan at business partner ni Bantugan, sanay siyang pumunta roon anumang oras. Ngunit sa pagpasok pa lang niya sa malaking pinto ng mansyon, isang hindi karaniwang bigat ang agad niyang naramdaman sa hangin. Hindi ito ang hasyendang dati niyang binibisita na puno ng sigla. Ngayon, para itong isang magandang museo na puno ng mga lihim. Naabutan niya si Bantugan sa opisina nito. Nakakunot ang noo habang may tinitingnang mga dokumento. Mukhang seryoso ang problema ng kaibigan ko. Bati ni Lacan. Sinubukang pagaanin ang kapaligiran. Bahagyang ngumiti si Bantugan, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lacan, mabutit na padalaw ka. Mga problema lang sa kumpanya. Naupo si Lacan sa silyang katapat ng mesa ni Bantugan. Kilala niya ito nang higit kanino man.
Alam niyang ang gusot sa noo nito ay hindi lamang tungkol sa trabaho. O baka naman problema sa bahay? Diretsong tanong niya. Nagbago ang ekspresyon ni Bantugan. Wala kang dapat alalahanin. Iyan, kaibigan mo ako. Giit ni Lakan. Nakita ko ang kasal ninyo. Nakita ko kung paano mo tratuhin si Mayari. Hindi ka masaya. At ano ang gusto mong gawin ko? Sagot ni Bantugan. May bahid ng inis. Ito ay isang kasunduan, isang negosyo. Alam mo yon? Negosyo, oo. Pero tao ang pinag-uusapan natin dito, Iyan. Hindi isang kalakal si Mayari. Mahinahong sabi ni Lakan. Nakita ko siya kanina sa hardin. Ang lungkot sa mga mata niya, parang isang ibon na nakakulong sa gintong hawla. Sasagot pa sana si Bantugan nang bumukas ang pinto. Pumasok si Amaris Sandoval, may dalang isang tray ng kape. Ang nangiti nito ay kasing lapad ng dati, ngunit nang makita nito si Lakan, bahagya itong natigilan. Lakan, narito ka pala, sabi nito. Pilit na pinapasigla ang boses. Ipinagtimpla ko si Ian ng kape. Salamat, Amaris, sabi ni Bantugan. Ang tingin ay lumambot. Pinanood ni Lakan ang interaksyon sa pagitan ng dalawa. Ang paraan ng paglapit ni Amaris kay Bantugan, ang pagdampi ng kamay nito sa balikat ng kaibigan niya. Lahat ay tila isang perpektong dula. Ngunit para sa isang taong sanay, makipagnegosasyon at bumasa ng mga tao, mayroong mali. Mayroong kalkulado sa bawat galaw ni Amaris. Kumusta na ang mga investments mo sa ibang bansa, Amaris? Biglang tanong ni Lakan habang inaabot ang tasa ng kape. Muli, nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Amaris bago ito mabilis na ngumiti. Maayos naman. Alam mo na, kailangang palaguin ang pera. Tama ka dyan, sabi ni Lakan. Tinititigan ito ng diretsyo. Mahirap na. Baka mapunta lang sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Naramdaman ni Bantugan ng tensyon. Ano ba ang pinagsasabi mo, Lakan? Wala naman, sagot ni Lakan. Ibinalik ang tingin sa kaibigan. Naisip ko lang, kailangan nating maging maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng ating pera at ng ating puso. Ang hapunan ng gabing iyon ay isa sa pinaka-awkward na naranasan ni Lakan. Kitang-kita niya ang dinamika sa pagitan ng tatlo. Si Bantugan, na ang buong atensyon ay na kay Amaris. Si Amaris, na nagpapanggap na anghel, ngunit sa tuwing titingin kay Mayari nang hindi nakikita ni Bantugan, ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. At si Mayari, na tahimik lamang, tinitiis ang lahat. Isang pagkakataon, nang si Bantugan ay may kausap sa telepono, sinadya ni Amaris na ibuhos ang tubig sa kandungan ni Mayari. Ay pasensya na, sabi nito, ngunit ang tono ay puno ng sarkasmo. Ang lampa ko naman. Hindi umimik si Mayari, tahimik lang itong kumuha ng tissue at pinunasan ang kanyang damit. Ngunit bago ito yumuko, nagtama ang mga mata nila ni Lakan. At sa isang saglit na yon, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang pagtitiis, at ang isang patagong lakas. Nang bumalik si Bantugan sa mesa, nakita nito ang basang damit ni Mayari. Ano na naman ang ginawa mo? Agad na tanong nito kay Mayari. Ang boses ay puno ng akusasyon. Iyan, kasalanan ko. Mabilis na sabat ni Amaris. Hindi ko sinasadya. Ngunit si Bantugan ay nakatingin pa rin kay Mayari. Kahit kailan talaga, pabigat ka. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Lakan. Tumayo siya. Iyan, maaari ba tayong mag-usap sa labas? Sumunod si Bantugan, halatang nayayamot. Ano ba ang problema mo? Bungad ni Bantugan pagkalabas nila sa hardin. Ako ba ang may problema? O ikaw? Ganti ni Lakan. Hindi mo ba nakikita, Iyan? Binubulag ka ng pagmamahal mo kay Amaris. Hindi mo nakikita kung paano niya apihin ang asawa mo sa mismong harapan mo. Guni-guni mo lang yan. Si Amaris ang biktima dito. Sigaw ni Bantugan. Inggit ka lang siguro dahil sa wakas, may isang taong tunay na nag-aalaga sa akin. Nasaktan si Lakan sa sinabi ng kaibigan.
Hindi ito tungkol sa akin iyan. Ito ay tungkol sa'yo. Mag-ingat ka. Baka isang araw, magising ka na lang na ang ahas na inaalagaan mo sa iyong paraiso ay natuklaw ka na pala. Tumalikod si Lakan, puno ng bigat sa dibdib. Habang paalis, napansin niya ang isang anino sa bintana ng sala. Si Amaris, nakikinig, at nang magtama ang kanilang mga mata mula sa malayo, isang ngangiting mapang-asar ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. Sa puntong yon, nagdesisyon si Lakan. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang kaibigan. Pag-uwi niya sa kanyang opisina, kahit hating gabi na, may tinawagan siya. "Hello? Kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa kabilang linya. "May gusto akong ipaimbestiga. Isang babae, Amaris Sandoval. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat transaksyon sa bangko, bawat biyahe, bawat koneksyon, lahat." Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na syudad. Ang laban ay nagsimula na, at gagawin niya ang lahat para mailabas ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat para kay Bantugan. Simula nang umalis si Lakan, naging mas matindi ang pagmamalupit ni Amaris. Dahil sa pagtatanggol sa kanya ni Bantugan, naramdaman ni Amaris na hawak niya ang buong kapangyarihan sa loob ng pamamahay. Ang bawat kilos niya ay may kasamang paghamak, isang hindi nakikitang lason na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng hasyenda. Sa harap ni Bantugan, siya ay isang maamong tupa. Ngunit sa likod nito, isa siyang ahas na handang manuklaw. Para kay Mayari, ang bawat araw ay isang paglalakad sa napakanipis na alambre. Ang kanyang pagbubuntis ay lalo nang nagpapahirap sa kanya. Ang paglilihi niya ay malala, at ang kanyang katawan ay laging nanghihina. Ngunit wala siyang pagpipilian, kundi ang maging mas maingat. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa tatlong maliliit na buhay na dinadala niya. Ang kamay niya ay halos palaging nakapatong sa kanyang tiyan, isang lihim na pangako ng proteksyon sa mga anak na hindi pa niya nakikita. Isang umaga, habang nag-iisa si Mayari sa kanyang silid, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Kailangan niya ng sariwang hangin. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, patungo sa engrandeng hagdanan na gawa sa narana, nagdudugtong sa itaas at ibabang palapag ng mansyon. Ito ang paborito niyang hagdanan dahil mula rito, tanaw niya ang malawak na hardin sa labas. Nasa kalagitnaan na siya ng pagbaba. Ang isang kamay ay maingat na nakahawak sa makinis na hawakan. Nang bigla, ang kanyang paa na nakatapak sa sunod na baitang ay dumulas. Isang madulas, hindi inaasahang pagkawala ng balanse. "Ah!" Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang mundo ay tila tumagilid. Ang kanyang katawan ay bumagsak pauna, diretso sa matigas na hagdanan. Sa isang iglap, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang sinapupunan. Automatiko niyang niyakap ang kanyang tiyan, handang saluhin ang lahat ng impact, maprotektahan lamang ang kanyang mga anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa sakit. Ngunit hindi ito dumating. "Mayari!" Isang malakas na sigaw ang narinig niya, kasunod ng isang mabilis na paghila sa kanyang braso. Isang pares ng malalakas na kamay ang pumigil sa kanyang pagbagsak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang humahangos na mukha ni Yaya Payapa ang kanyang nakita, puno ng hindi masukat na takot. "Diyos ko, Hija! Ayos ka lang ba?" Tanong ng matanda. Nanginginig ang boses. Nanginginig din si Mayari. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Yaya Payapa na makaupo sa baitang ng hagdan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ilang pulgada na lang sana. Anong nangyari? Bakit? Bakit ang dulas? Tanong ni Mayari habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi sumagot si Yaya Payapa. Sa halip, ang mga mata nito ay matalim na tumingala sa itaas ng hagdanan.
Sinundan ni Mayari ang tingin nito. Doon, sa itaas na palapag, nakatayo si Amaris. Nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Walang bakas ng gulat o pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang malamig, halos hindi mahahalata. Nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng kabiguan dahil ang kanyang masamang plano ay hindi nagtagumpay. Nagtagpo ang mga mata ni Yaya Payapa at ni Amaris. Isang digmaan ng mga titig. Ang mga mata ng matanda ay nag-aapoy sa galit at akusasyon. Ang mga mata ni Amaris ay nagyayelo sa paghamak at pagbabanta. Walang salitang binigkas, ngunit ang mensahe ay mas malinaw pa sa anumang sigaw. Maingat na inalalayan ni Yaya Payapa si Mayari pabalik sa kanyang silid. Nang makaupo na siya ng ligtas sa kama, lumabas ang matanda at bumalik na may dalang basahan. Lumuhod ito at pinunasan ang sapatos ni Mayari. Ang puting tela ay agad nagkaroon ng mamasa-masang mantsa. Inamoy ito ng matanda. Langis, sabi ni Yaya Payapa. Ang boses ay mababa at puno ng galit. May nagbuhos ng langis sa hagdanan, Hija. Ito ay isang patibong. Nanlamig ang buong katawan ni Mayari. Isang patibong. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang ngisi ni Amaris, ang malamig na kalkulasyon sa mga mata nito. Dito niya napagtanto ang isang napakasaklap na katotohanan. Hindi lang siya ang gustong paalisin ni Amaris. Gusto nitong saktan siya. At sa pagsakit sa kanya, sinasaktan din nito ang mga anak niya. Hija, makinig ka sa akin, sabi ni Yaya Payapa, hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi ka naligtas sa bahay na ito. Ang babaeng iyon, isa siyang demonyo. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Higit sa lahat, kailangan mong protektahan ang mga dinadala mo. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Mayari. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng takot. Kinagabihan, hindi na siya lumabas ng kanyang silid. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Amaris. May dalang isang baso ng gatas sa isang tray. Narinig kong masama raw ang pakiramdam mo, sabi nito. Ang boses ay sobrang tamis. Kaya dinalhan kita ng gatas para lumakas ka. Hindi kumibo si Mayari. Tinitigan niya lang ang babae. Inilapag ni Amaris ang gatas sa mesa sa tabi ng kama. Dahan-dahan itong lumapit kay Mayari, yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang matamis ng ngiti ay nawala. Napalitan ng isang makamandag na tingin. Alam mo, bulong ni Amaris, ang hininga ay malamig sa kanyang pisngi. Swerte ka kanina. Masyadong maraming nakakakita. Humigpit ang kapit ni Mayari sa kumot. Pero pakinggan mo akong mabuti. Patuloy ng babae sa mahinang boses na tanging silang dalawa lang ang makakarinig. Sa susunod, hindi ka na magiging ganyan kaswerte. Mawawala ka dito. Ikaw at ang mga bastardo mong dinadala. Sa loob ng malawak na opisina ni Bantugan sa Montenegro Corporation, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang ballpen na tumatama sa mesa. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Lacan Zamora, ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang ngiti. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang manipis na folder. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lacan. Ang boses ay matigas. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Tinaasan siya ng kilay ni Bantugan. Ang huling pag-uusap nila sa hasyenda ay hindi naging maganda. Kung nandito ka para sermonan na naman ako, tungkol sa personal kong buhay, maaari ka nang umalis. Hindi ito tungkol sa'yo, Ian. Ito ay tungkol sa kumpanya, tungkol sa pera natin. Sagot ni Lacan. Lumapit siya at walang pasabing inihagis ang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Bantugan. Tingnan mo yan. Nag-aalangan man, binuksan ni Bantugan ang folder. Ang laman nito ay mga kopya ng bank statement at mga wire transfer. Nakita niya ang pangalan ng Montenegro Corp.
At pagkatapos ay ang mga malalaking halaga na inilipat sa isang offshore account ng isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, Sandoval Holdings. Ano ito? Tanong ni Bantugan, ngunit nagsisimula nang kumabog ang kanyang dibdib. Iyan ang resulta ng pagiging bulag mo, diretsong sabi ni Lakan. Sa loob ng nakaraang 3 buwan, paunti-unting nililipatan ni Amaris ang pondo ng kumpanya papunta sa sarili niyang account. Ninanakawan kanya iyan, ninanakawan niya tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Bantugan ang mga papel, pagkatapos ay tumingin kay Lakan. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Imposible, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Gawa-gawa mo lang ito. Isang desperadong paraan para siraan siya sa akin. Gumising ka, Ian. Sigaw ni Lakan, hindi na rin napigilan ang sarili. Bakit ko naman gagawin yun? Kaibigan mo ako. Siya hindi. Ginagamit ka lang niya. Sa isang mabilis na kilos, tumayo si Bantugan at dinuro si Lakan. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Amaris. Siya ang sumalba sa kumpanyang ito noon. Bakit niya ito sisirain ngayon? Dahil baka hindi naman talaga niya ito sinalba noon, ganti ni Lakan. Baka ang krisis na yon ay bahagi rin ng kanyang plano para makuha niya ang tiwala mo, ang tiwala ng pamilya mo, at pagkatapos, dahan-dahan kang sisirain mula sa loob. Ang mga salita ni Lakan ay tumama kay Bantugan na parang mga suntok. Ngunit ang kanyang isipan, na matagal nang binalot ng pagtitiwala kay Amaris, ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Ang mas madali ay ang maniwala na si Lakan ang nagkakamali. Lumabas ka, sabi ni Bantugan. Ang boses ay halos pabulong sa galit. Iyan, sinabi kong lumabas ka, sigaw niya. Sa sobrang galit, kinuha niya ang folder at marahas itong pinunit. Ang mga piraso ng papel ay lumipad sa hangin na parang puting konfeti ng pagkawasak. Hindi ko kailangan ng mga kasinungalingan mo. Hindi ko kailangan ng isang kaibigan na sumisira sa akin. Nasaktan si Lakan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng lungkot at pagkabigo. Tinalikuran niya si Bantugan ng walang imik at naglakad palabas ng opisina, malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Bantugan na mag-isa, humahangos. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakakainis na pag-aalinlangan. Tumingin siya sa mga piraso ng papel na nagkalat sa mamahaling sahig. Pinunit niya ang mga ito, ngunit ang mga numero at pangalan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sandoval Holdings. Naupo siya sa kanyang silya, ipinatong ang mga siko sa mesa at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang pananampalataya kay Amariris. Nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Sinubukan niyang isipin ang lahat ng ginawa ni Amaris para sa kanya. Ang mga ngiti nito, ang mga yakap, ang mga pangako. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang imahe ni Mayari ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang tahimik nitong pagtitiis. Ang lungkot sa mga mata nito. Posible kayang sa simula pa lang ay nagkamali na siya ng kinampihan? Ding! Isang tunog mula sa kanyang telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang text message mula kay Lakan. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit mabigat. Ang totoong kasinungalingan ay hindi nakasulat sa mga papel na, yan iyan. Ang totoong kasinungalingan ay nasa dahilan kung bakit biglang bumagsak ang negosyo ng mga dalisay. Alamin mo ang katotohanan bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Nabitiwan ni Bantugan ang kanyang telepono. Pamilya Dalisay. Ang pagbagsak ng kanilang negosyo ang naging dahilan ng kasal. Ang naging dahilan ng lahat ng kanyang galit kay Mayari. Ayon sa sinabi sa kanya, ito ay dahil sa masamang pamamalakad.
Isang simpleng kaso ng pagkalugi. Ngunit ang text ni Lacan ay nagtanim ng isang bagong, mas nakakatakot na tanong sa kanyang isipan. Paano kung hindi iyon isang simpleng pagkalugi? Paano kung sinadya iyon? Ang mga salita ni Amaris ay hindi isang banta. Iyon ay isang sumpa, isang pangako. Mawawala ka dito, ikaw, at ang mga bastardo mong dinadala. Paulit-ulit na umalingaungaw ang mga salitang iyon sa isipan ni Mayari habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid. Matagal nang nakaalis si Amaris. Ang gatas sa mesa ay hindi niya ginalaw. Natatakot na baka meron itong lason. Ngunit ang totoong lason ay ang mga salitang tumagos na sa kanyang puso. Nagtanim ng isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman dati. Hindi na ito tungkol sa kanya. Maaari niyang tiisin ang panlalamig ni Bantugan. Kaya niyang harapin ang paghamak ng buong mundo. Ngunit ang banta sa buhay ng kanyang mga anak? Iyon ay isang linyang hindi niya hahayaang tawirin ng sinuman. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Sa ilalim ng kanyang palad, nararamdaman niya ang isang mahinang-mahinang pitik. O baka guni-guni niya lang. Ngunit sa sandaling iyon, ang tatlong tibok ng puso na narinig niya sa klinika ay naging mas malakas pa sa anumang sigaw. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan. Hindi na siya maaring manatili rito. Ang pagtitiis ay hindi na isang kabayanihan. Ito ay isang kapabayaan. Ang pananahimik ay hindi na pagpapakumbaba. Ito ay pagsuko sa kamatayan. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Bantugan at Amaris para mag-shopping. Agad niyang pinuntahan si Yaya Payapa sa kusina. Nakita niya ang matanda na naghihimay ng gulay, ngunit ang mga mata nito ay nasa malayo, puno ng pag-aalala. Yaya, tawag ni Mayari. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng determinasyon na ngayon lang narinig ng matanda. Napalingon si Yaya Payapa. Iha, anong kailangan mo? Kailangan ko pong umalis, diretsong sabi ni Mayari. Hindi nagulat ang matanda. Tila ito na ang hinihintay niyang sabihin ni Mayari. Tumango ito. Ang mga mata ay biglang napuno ng luha. Alam ko, tama ang iyong desisyon. Tulungan niyo po ako, Yaya. Wala po akong ibang malalapitan. Pakiusap ni Mayari. Huwag kang mag-alala, Hija. Ako ang bahala, sagot ng matanda. Hinawakan nito ang kamay ni Mayari at pinisil ng mahigpit. Mayroon akong kaunting naipon. Hindi ito marami, ngunit sapat na para makapagsimula ka sa malayo. Mayroon din akong kamag-anak sa isang malayong probinsya, sa tabing dagat. Isang tahimik na baryo. Doon, hindi ka nila mahahanap. Niyakap ni Mayari ang matanda. Ang mga luha ng pasasalamat ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Kinagabihan, habang ang buong hasyenda ay nahihimbing sa katahimikan, sinimulan ni Mayari ang kanyang paghahanda. Hindi siya maaaring magdala ng malaking maleta. Magiging kahina-hinala iyon. Kinuha niya ang isang luma at gasgas ng bag na dala niya noong una siyang tumuntong sa mansyon. Ito ay isang simbolo ng kanyang nakaraan. At ngayon, ito ang magiging sisidlan ng kanyang kinabukasan. Inilabas niya ang ilang piraso ng damit. Pagkatapos, maingat niyang kinuha mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang maliit na kahon. Ang laman nito ay ang mga gamit na palihim niyang binili sa bayan. 3 pares ng maliliit na medyas, 3 maliliit na bonet, at isang pranela na may burda ng 3 bituin. Gamit ang sinulid at karayom na ibinigay ni Yaya Payapa, maingat niyang tinastas ang aporo o lining ng kanyang bag. Isa-isa, isinilid niya ang mga gamit ng sanggol sa pagitan ng tela at ng aporo. Pagkatapos ay maingat itong tinahimuli. Ang bawat tahi ay isang panalangin. Ang bawat tahi ay isang pangako. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng papel. Nagsimula siyang magsulat, hindi para kay Bantugan,
Wala itong karapatan sa anumang paliwanag, kundi para sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa impyernong yon. Yaya, maraming salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Magiging ligtas po ako, kami. Ingatan niyo po ang inyong sarili. Balang araw, sana, magkita po tayong muli. Itinupi niya ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng kanyang unan. Hating gabi na. Sumilip siya sa bintana. Ang buwan ay nakatago sa makapal na ulap. Ang buong hasyenda ay madilim at tahimik. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang tumayo. Isinukbit ang bag sa kanyang balikat. Huling sulyap ang ibinigay niya sa silid na naging kanyang kulungan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ang isang kamay ay muling humaplos sa kanyang tiyan. Aalis na tayo mga anak. Hahanap tayo ng lugar kung saan malaya tayong mabubuhay. Binuksan niya ang pinto ng walang anumang ingay. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang bawat paghinga ay pinipigilan. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Nakarating siya sa itaas ng engranding hagdanan kung saan muntik na siyang mapahamak. Ngayon, bababa siya rito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong lumalaban. Isang hakbang, 2, 3. Nakarating siya sa ibabang palapag. Ang malaking pinto sa harapan ay nakasara. Ngunit ang maliit na pinto sa kusina, ayon kay Yaya, ay bahagyang nakabukas, naghihintay para sa kanya. Nang marating niya ang pinto sa kusina, lumingon siya sa huling pagkakataon. Tinitingnan ang dilim ng mansyon na kanyang iiwan. Walang lungkot, walang panghihinayang, tanging isang matinding pagnanais na makatakas. Itinulak niya ang pinto at isang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Humakbang siya palabas, palayo sa Hacienda de la Luna at patungo sa isang hindi tiyak ngunit malayang kinabukasan. Ang mga salita sa text message ni Lacan ay parang isang laso na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Bantugan. Ang totoong kasinungalingan ay nasa dahilan kung bakit biglang bumagsak ang negosyo ng mga dalisay. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang isipan, na dati puno ng walang dudang pagtitiwala kay Amaris, ay naging isang magulong larangan ng digmaan. Paulit-ulit niyang binabalikan ang lahat. Ang biglaang pagkalugi ng mga dalisay, ang mabilis na pag-aalok ng tulong ni Amaris na may kasamang kondisyon ng kasal, ang bawat ngiti, ang bawat yakap. Lahat ng yon ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon niya lang nakita na hindi magkakatugma. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, ginamit niya ang kanyang personal na koneksyon. Tinawagan ng isang pribadong investigador na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ibinigay niya ang isang simpleng utos. Alamin ang lahat ng nangyari sa Dalisay Shipping Lines sa loob ng 6 na buwan bago ito bumagsak. Hindi na niya kinailangang maghintay ng matagal. Sa loob ng 24 na oras, isang selyadong sobre ang dumating sa kanyang pribadong opisina sa bahay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang laman nito ay isang detalyadong ulat, kumpleto sa mga bank record, mga email, at mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat. Ang mga letra ay tila lumalabo sa harap ng kanyang mga mata, ngunit ang katotohanang nakasulat sa mga ito ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Isang sabotahe. Hindi ito pagkalugi. Isang sistematikong sabotahe mula sa loob. Isang anonymous investor ang dahan-dahang bumili ng mga shares, nagpakalat ng maling impormasyon sa merkado, at nagbayad sa ilang mahahalagang tauhan para gumawa ng mga maling desisyon. Ang lahat ng ito ay humantong sa biglaang pagbagsak ng kumpanya na nag-iwan sa pamilya Dalisay na walang-wala at desperado. At sa huling pahina ng ulat, naroon ang sagot sa pinakamahalagang tanong. Ang pangalan ng anonymous investor na nagmamay-ari ng Shell Corporation na nagsagawa ng lahat ng ito.
Sandoval Holdings. Nabitiwan ni Bantugan ang mga papel. Ang pangalan ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sandoval Holdings, ang parehong kumpanya kung saan inililipat ni Amaris ang pera mula sa Montenegro Corporation. Lahat ay nag-ugnay. Hindi sinalba ni Amaris ang Montenegro Corp noon. Ginamit niya ang krisis na yon para makuha ang tiwala niya at hindi niya tinulungan ang pamilya Dalisay. Siya ang sumira sa kanila. Sinadya niyang itulak ang mga Dalisay sa bingit ng kawalan para maipasok si Mayari sa buhay niya. Isang babaeng kamumuhian niya. Isang perpektong panakipbutas habang malaya niyang ninanakawan ng kumpanya. Si Mayari ay hindi isang bayad utang. Si Mayari ay isang biktima. Ang pinakamalaking biktima sa lahat. Isang tunog na parang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa lason. Para siyang pinagtaksilan, niloko, at ginawang isang halimaw sa sarili niyang dula. Ang lahat ng galit na ibinuhos niya kay Mayari, lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya. Ang gabing iyon ng kanilang kasal. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, isang bigat na halos ikadurog ng kanyang kaluluwa. Mayari, bulong niya sa kawalan. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang itama ang lahat. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Hindi na nag-abala pang ayusin ang sarili. Nakasalubong niya si Amaris sa sala na abala sa pagpili ng bulaklak. Iyan, saan ka pupunta? Nagmamadali ka yata? Tanong nito. Ang ngiti ay kasing ganda ng dati. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na kagandahan sa kanyang paningin. Ito ay isang maskara. Isang nakasusuklam na maskara ng isang demonyo. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ito at sa mga mata niya, nakita ni Amaris ang isang bagay na hindi pa nito nakita dati. Purong pagkasuklam, biglang nawala ang nangiti ni Amaris. Iyan, may problema ba? Tapos na tayo, sabi ni Bantugan. Ang bawat salita ay matigas at malamig na parang yelo. Umalis ka sa pamamahay ko. Tumalikod siya at tumakbo paakyat ng hagdanan. 2-3 baitang ang bawat hakbang. Tinatawag siya ni Amaris ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Mayari. Mayari! Sigaw niya habang papalapit sa kanilang silid. Mayari, kailangan nating mag-usap. Walang sagot. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Mayari, ang silid ay tahimik at walang tao. Ang kama ay perpektong nakaayos. Ang lahat ay nasa lugar, maliban sa isang bagay. Ang presensya ni Mayari ay wala na. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa silid. Nilapitan niya ang kama. Sa ibabaw ng unan, may isang nakatuping papel. Kinuha niya ito, iniisip na para sa kanya. Ngunit ito ay para kay Yaya Payapa. Binuksan niya pa rin ito. Binasa niya ang maikling mensahe at ang bawat salita ay isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Magiging ligtas po ako. Kami. Sino ang tinutukoy niyang kami? Nagpalinga-linga siya sa silid na parang isang taong nawawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Isang bagay na maliit at puti na marahil ay nahulog mula sa isang bag. Yumuko siya at pinulot ito. Nang buksan niya ang kanyang palad, halos hindi siya makahinga. Ang hawak niya ay isang sapatos na gawa sa sinulid na lana. Isang sapatos na pambata, napakaliit, sapat lamang para sa isang bagong silang na sanggol. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ng katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang bundok. Buntis si Mayari. Ang kanyang pagkahilo, ang kanyang pagiging masilan sa pagkain, ang pagkahimatay niya. Hindi yun pag-arte, iyon ay totoo. Buntis siya at umalis siya, dala-dala ang kanyang anak.
ang kanilang anak. Napaluhod si Bantugan sa sahig. Ang katawan ay nanginginig. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na sapatos na lana. Idiniin ito sa kanyang dibdib na parang ito na lamang ang natitirang bagay na totoo sa kanyang naguhong mundo. At mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw ang kumawala. Isang sigaw na puno ng sakit, puno ng pagsisisi at puno ng nawalang pag-asa. Lumipas ang mga buwan na tila mga aninong walang kahulugan para kay Bantugan. Ang dating matikas at walang pakialam na si Bantugan Montenegro ay naglaho na. Ang pumalit sa kanya ay isang lalaking ang mga mata ay laging nasa malayo. Isang lalaking binago ng pagsisisi. Matapos ang araw na malaman niya ang lahat, ang unang ginawa niya ay harapin si Amaris. Walang sigawan, walang drama. Isang malamig na pagtawag sa mga abogado at pulis. Ang lahat ng ebidensya ay inilatag at ang batas na mismo ang humatol sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit kahit na nakakulong na si Amaris, hindi nito naibsan ng bigat sa kanyang dibdib. Dahil ang totoong kasalanan ay hindi lamang kay Amaris. Ito ay nasa kanya rin. Ibinuhos niya ang kanyang oras, pera at lakas sa isang bagay lamang. Ang paghahanap kay Mayari. Nag-hire siya ng pinakamagagaling na imbestigador. Nagpakalat siya ng mga tauhan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang kanyang opisina ay napuno ng mga mapa na may mga markang pula. Bawat isa ay isang lugar kung saan posibleng nagpunta si Mayari. Ngunit bawat isa ay nauuwi sa kabiguan. Gabi-gabi, ang maliit na sapatos na lana ang kanyang tinititigan bago matulog. Ito ang kanyang paalala, ang kanyang parusa, at ang kanyang tanging pag-asa. Isang gabi, sa gitna ng kanyang desperasyon, pinuntahan niya si Yaya Payapa na nanatili sa hasyenda. Ang matanda ay tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang buwan. "Yaya, parang awa niyo na," pakiusap ni Bantugan. Ang boses ay basag. Ito na ang ika-10 beses na nagmakaawa siya sa matanda. "Sabihin niyo na po sa akin kung nasaan siya. Gusto ko lang malaman kung ligtas siya, kung ligtas sila." Sa unang pagkakataon, nakita ni Yaya Payapa ang tunay na pagbabago sa mga mata ni Bantugan. Hindi na ito ang aroganteng amo na dati niyang kilala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong nagdurusa. Bumuntong hininga ang matanda. "Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, iho. Ang tanging alam ko ay ang pangalan ng baryo na sinabi ko sa kanya. Isang lugar na halos hindi na matatagpuan sa mapa." "Anong pangalan ng baryo, Yaya?" Halos sabay na tanong ni Bantugan. "Baryo Magtago," sagot ng matanda. "Sa may baybayin ng probinsya ng Aurora." Hindi na nagsayang ng oras si Bantugan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nag-iisa siyang nagmaneho patungong Aurora. Walang driver, walang bodyguard. Siya lang at ang kanyang sasakyan at ang isang maliit na pag-asang muling sumibol sa kanyang puso. Ang biyahe ay mahaba at mahirap. Ang baryo Magtago ay totoo sa kanyang pangalan. Nakatago ito sa likod ng mga bundok at makakapal na gubat. Kinailangan pa niyang iwan ang kanyang sasakyan at maglakad ng ilang kilometro sa isang maputik na daan. Nang sa wakas ay marating niya ang baryo, isang simple at payapang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ilang mga kubo na nakahilera sa dalampasigan, mga batang naghahabulan sa buhangin, at ang amoy ng alat mula sa dagat. Ito ay isang mundong napakalayo sa magulo at marangyang buhay na kanyang kinalakihan. Nagsimula siyang maglakad. Ang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Nagtanong-tanong siya. Ipinapakita ang litrato ni Mayari na laging nasa kanyang pitaka. Ang mga mangingisda ay umiling. Ang mga matatandang babae ay nagsabing hindi nila ito kilala. Nagsimula nang lumubog ang araw. Ang pag-asa ni Bantugan ay unti-unti na namang nauubos. Naupo siya sa isang malaking bato sa dalampasigan, pinagmamasdan ng araw na dahan-dahang nilalamon ng dagat. Baka huli na talaga ang lahat.
Baka hindi na niya talaga sila mahahanap. At noon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na imahe ang nahahagip ng kanyang mga mata sa di kalayuan. Isang babae. Nakatayo sa labas ng isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan. Ang babae ay nagsasampay ng mga damit sa isang lubid na nakatali sa pagitan ng dalawang puno ng niyog. Ang hangin mula sa dagat ay marahang tinatangay ang kanyang mahabang buhok at ang laylayan ng kanyang simpleng bestida. Tumayo si Bantugan, hindi makapaniwala. Ang mga damit na isinasampay ng babae ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay maliliit, napakaliit, mga puting lampin, mga maliliit na damit na may iba't ibang kulay. Si Mayari, hindi siya maaaring magkamali. Kahit medyo nag-iba ang hubog ng katawan nito, kahit mas simple ang kanyang ayos, kilalang kilala niya ang babaeng iyon. Nagsimula siyang maglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang naglalakad siya sa ilalim ng tubig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang nasa ilang metro na lang ang layo niya, biglang tumigil sa pagsasampay si Mayari. Tila may naramdaman ito. Dahan-dahan itong lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagtataka sa mukha ni Mayari ay mabilis na napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng takot. Automatiko niyang iniharang ang kanyang katawan sa pinto ng kubo na para bang may pinoprotektahan sa loob. Si Bantugan ay tumigil sa paglakad. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na siya mismo ang nagtanim. At ang sakit na dulot ng katotohanan yon ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Nang akmang hahakbang siyang muli, bumukas ang pinto ng kubo sa likuran ni Mayari. At mula roon, isang maliit na bata ang lumabas. Halos 1 taong gulang pa lamang na naglalakad ng paika-ika. Sinundan pa ito ng isa pa at isa pa. 3 maliliit na bata, 2 lalaki at 1 babae. Lahat ay may magkakamukhang mukha. Lahat ay may mga matang katulad ng sa kanya. Natigilan si Bantugan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay hindi lang isa, 3 sila. Ang kanyang mga anak. Ang isa sa mga batang lalaki ay natumba. Bago pa man makalapit si Mayari, ang bata ay tumingin ng diretso kay Bantugan. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtataka. At pagkatapos, sa isang maliit na boses, sinabi nito ang isang salita na tuluyang dumurog sa puso ni Bantugan. Tata? Ang salitang tata, mula sa bibig ng isang batang hindi pa nakakakilala, sa kanya ay tumagos sa puso ni Bantugan na parang isang matalim na sibat. Natunaw ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Walang anumang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa buhanginan. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa 3 maliliit na milagro sa kanyang harapan. Naging mabilis ang kilos ni Mayari. Agad niyang binuhat ang batang natumba at inilapit sa kanya ang 2 pa. Itinago sila sa kanyang likuran. Ang katawan niya ay naging isang pader, isang pananggalang sa pagitan ng kanyang mga anak at ng lalaking dati na nakit sa kanya. Bakit ka narito? Tanong ni Mayari. Ang boses niya ay malamig at matigas. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon ng isang ina. Paano mo kami nahanap? Hindi agad nakasagot si Bantugan. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Dahan-ahan siyang tumayo, ngunit hindi na siya lumapit pa. Nanatili siya sa kanyang pwesto. Iginagalang ang espasyong nilikha nito sa pagitan nila. Mayari, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mayari. Patawad? Pagkatapos ng lahat, ganoon lang ba kadali yon para sa'yo, Bantugan? Hindi. Mabilis niyang sagot. Umiling-iling. Walang madali. At alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito.
Hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at katotohanan na nakasulat doon. Nalaman ko na ang lahat, Mayari. Ang tungkol kay Amaris, ang tungkol sa panloloko niya, ang tungkol sa ginawa niya sa pamilya mo, sa pamilya natin. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pagkabulag. Naging isang halimaw ako, isang duwag na naniwala sa mga kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paniwalaan. At sa proseso, sinaktan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sinaktan kita. Ang pagtatanggol ni Mayari ay bahagyang bumaba. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Bantugan. Ngunit ang mga sugat ay napakalalim para basta na lang maghilom. At ano ngayon? Nandito ka para kunin sila. Tanong niya. Lalong humigpit ang yakap sa mga anak. Hindi ako papayag. Pinaghirapan ko silang buhayin mag-isa. Pinalaki ko sila sa kapayapaan. Hindi ko hahayaang sirain mo yon. Hindi. Mabilis na sagot ni Bantugan. Hindi ako narito para kunin sila. Narito ako para magmakaawa. Muling lumuhod si Bantugan sa buhanginan. Hindi alintana ang mga mamahaling pantalon na nadudumihan. Isinuko niya ang lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa harap ni Mayari at ng kanyang mga anak, siya ay isang ordinaryong tao lamang na humihingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Mayari. Siguro habang buhay, hindi mo ako mapapatawad at tatanggapin ko yon. Pero parang awa mo na. Hayaan mo akong maging ama sa kanila. Hayaan mong ipakita ko sa kanila na hindi ako ang halimaw na nakilala mo. Hayaan mong mahalin ko sila. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang dating matigas na si Bantugan Montenegro ay umiiyak na parang isang bata sa harap ng babaeng minsan niyang sinaktan. Si Mayari ay natigilan. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Awa. Nakita niya ang pagkasira sa pagkatao ni Bantugan. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Ang isa sa mga bata, si Sinayaya, ang nag-iisang babae, ay kumawala sa pagkakayakap ng ina at humakbang palapit kay Bantugan. Huminto ito sa harap ng kanyang ama. Itinaas ang maliit na kamay at marahang idinampi sa basang pisngi nito. "Huwag iyak," sabi ng bata sa kanyang utal na salita. Ang simpleng gesto na yon ang tuluyang dumurog sa natitirang pader sa puso ni Bantugan. Niyakap niya ang maliit na bata. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito at doon ibinuhos ang lahat ng sakit at pagsisisi na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Tumingin si Mayari sa dalawa pa niyang anak, sina Hayo at Dapit-hapon, na ngayon ay nakatingin din sa kanilang ama nang may pagtataka. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya si Bantugan. Ang mga salita ay hindi sapat, ngunit gumawa siya ng isang maliit na hakbang patagilid, isang maliit na hakbang na nagbukas ng daan, isang maliit na imbitasyon para makita ni Bantugan sa unang pagkakataon nang malapitan ang mga mukha ng tatlong bituin na nagbigay liwanag sa kanyang madilim na buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang maliit na kubo sa Baryo Magtago ay naging isang tahanan. Hindi sila bumalik sa hasyenda. Dito sila nagsimulang muli, sa payapang lugar na ito sa tabi ng dagat. Isang hapon, naabutan ni Mayari si Bantugan sa dalampasigan, abala sa pagtatayo ng isang kastilyong buhangin. Sa tabi niya, ang tatlong bata ay masayang naglalaro. Tumatawa sa tuwing ang kanilang ama ay kunwaring magugulat kapag ginigiba nila ang kanyang ginawa. Ang dating CEO ng Montenegro Corporation ay isa na ngayong eksperto sa pagpapalit ng lampin, sa pagpapatulog ng sanggol, at sa paggawa ng mga nakakatawang mukha. Itinigil niya ang lahat para sa kanila. Bawat araw, pinapatunayan niya ang kanyang pagbabago hindi sa salita, kundi sa gawa.
Naupo si Mayari sa buhanginan sa tabi niya. Sumandal siya sa balikat nito at ipinatong naman ni Bantugan ang kanyang braso sa kanya. Masaya sila, bulong ni Mayari, pinagmamasdan ng kanilang mga anak. Dahil sa'yo, sagot ni Bantugan, hinigpitan ng yakap. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Salamat, Mayari. Para saan? Salamat, ulit niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bukang liwayway. Hindi man perpekto ang kanilang simula. At marahil, marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa paglubog ng araw sa baryo Magtago, sa harap ng 3 maliliit na bituin na kanilang kayamanan, alam nilang sapat na ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa marangyang simula, kundi sa kakayahang magpatawad, bumangon mula sa pagkakamali at magsimulang muli. Ang kwento ni Mayari at Bantugan ay nagtuturo sa atin na ang pinakamadilim na gabi ay maaaring magbunga ng pinakamaliwanag na bukang liwayway, lalo na kung mayroon tayong mga bituin na gagabay sa ating landas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Mayari at Bantugan? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.